Paano kung sabihin ko sa inyo na ang mundo na alam natin ay malapit ng magbago? Bagaman hindi ito mangyayari bukas o kahit sa loob ng bilyon-bilyong taon, kundi ngayon mismo, sa antas ng kalawakan, ang daang gatas, ang ating galaksya, ay dahan-dahang ngunit tiyak na bumabangga sa Andromeda, isang napakalaking spiral na binubuo ng trilyong mga bituin. Kung iniisip mong ito ay isang bagay na malayo at hindi mahalaga, nagkakamali ka. Nagkakadikit na ang kanilang panlabas na bahagi at ang kosmikong pagsasanib ay dahan-dahang binabago ang estruktura ng ating galaksya. Simula pa lang ito. Sa malayo, sa mga gilid ng sistemang solar, nagkukubli ang mga nagyayelong mundo at ang misteryosong planetang Siyam na hanggang ngayon ay hindi pa rin natin nakikita. Ngayon, tayo ay maglalakbay sa mga hiwaga ng kalawakan mula sa banggaan ng mga galaksya hanggang sa mga misteryosong nagyayelong higante at mga hindi pa natutukoy na planeta. At malalaman ninyo na ang universo ay mas kamangha-mangha at mas mapanganib kaysa sa inyong nakasanayan na isipin. Ang katotohanang magbabanggaan ang daang magatas at Andromeda sa 5 bilyong taon ay kadalasang hindi iniintindi o ikinagugulat ng tao, ngunit mali pala ito. Ayon sa Astrophysical Journal, hindi ito magaganap makalipas ang bilyong taon. Nangyayari na ito ngayon. Ano ang maaaring maging epekto nito sa ating planeta at ano ang mangyayari sa sangkatauhan? Ang galaksya ng Andromeda, na tinatawag ding M31, ay mukhang isang napakalaking spiral kung saan may humigit kumulang 1 trilyong iba't ibang mga bituin. Mula sa Milky Way, kung saan naroroon ang ating sistema, ito ay nahihiwalay ng humigit kumulang 2 tuldok, 5 milyong liwanag taon. Ito ay isang medyo maliit na distansya. Kaya naman, kapag ikaw ay nasa kanlurang bahagi ng bituin na Henry Draper 4,700 at 27, makikita mo ang galaksya gamit lamang ang iyong mga mata. Naiintindihan na natin na ang banggaan ng mga galaksya ay dahan-dahan ngunit tiyak na nangyayari. Iyan ang ipinaalam sa atin ng Proyektong Omega. Ito ay isang mapa kung saan makikita na may nagaganap na pagsipsip ng ionized na gas sa Andromeda. At doon din gumagana ang teleskopyong Hubble na ang layunin ay pag-aralan ang kalawakan sa paligid ng Andromeda. Naniniwala ang mga siyentipiko na ang proyektong ito ay sumasaklaw sa karamihan ng aspeto na tumutulong makilala pa natin ang mga galaksya. Partikular na binibigyang pansin ang galactic halo, isang balot na pumapalibot sa mga galaksya, na pangunahing binubuo ng kalat-kalat na mga bituin, gas at alikabok. Tinulungan ni Hubble ang mga siyentipiko na ilarawan sa cosmic map ang galactic halo sa paligid ng Andromeda. Ikinagulat nila na ang halos hindi nakikitang diffuse na plasma ay umabot ng 1.3 milyong light years na halos 150% ng distansya papunta sa daang gatas. Ang konklusyon dito ay ang mga shell ng Andromeda at ng ating galaxy ay nagkakadikit na. Dapat ding pansinin na sa ganitong estruktura, may 2 pang magkahiwalay na gas na shell. Nasa loob ng mga ito ang gasolina na gagamitin para sa pagbuo ng mga bagong bituin. Doon din matatagpuan ang mga bakas ng mga prosesong naganap noon. Napag-alaman na mas komplikado ang estruktura ng panloob na shell. Maaaring ang mga pagkakaibang ito ay nabuo dahil sa aktibidad ng supernova sa disk ng galaksya. At ang mga epekto nito ay hindi umabot sa panlabas na shell. Isa sa mga epekto ng aktibidad na ito ay ang mataas na konsentrasyon ng mabibigat na elemento sa gas na shell. Nabubuo ito sa bituin, tapos inilalabas at napupunta sa kalawakan. Nag-aral din sa Proyekto Amigo ng pagkinang ng mahigit 40 quasar. Ito ay mga extragalactic na bagay na itinuturing na ilan sa pinakamaliwanag na bagay sa kalawakan, na may katangiang redshift. Ang mga quasar na malayo sa Andromeda ay nagbibigay ng malakas na liwanag na tumutulong sa mas mabuting pag-aaral ng lugar. Ang liwanag ng quasar ay nasisipsip ng halo ng Andromeda. Hindi pantay-pantay ang dami ng liwanag na nasisipsip at nakadepende ito sa lugar. Pinakamainam na pag-aralan ang mga shell sa kasong ito gamit ang mga panlabas na pinagmumulan dahil halimbawa, ang ilang bahagi ng shell ng Andromeda ay pangunahing binubuo ng ionized at manipis na gas na mahirap matukoy ang inilalabas na liwanag.
Ang ultraviolet na liwanag na nagmumula sa mga kwasar ay naimbestigahan gamit ang karagdagang kakayahan ng teleskopyong Hubble, partikular ang kanyang spectrograph. Hindi natin masusubaybayan ang prosesong ito mula sa lupa dahil nasisipsip ng atmosfera ang ultraviolet na liwanag bago ito makarating sa atin. Ang spectrograph ng Hubble sa kabilang banda ay nakatuklas ng mga ionized na gas na nabuo mula sa oxygen, carbon at silicon. Sa ilalim ng epekto ng radyasyon, nawawala ang ilang elektron sa isang atomo kaya nagkakaroon ng ionization. Ang ionized na gas ay maaaring tawaging cosmic plasma na siyang ika-4 na estado ng bagay. Hindi tiyak ang mga katangian ng shell ng ating galaksya. Ngunit karaniwang itinuturing na magkahawig ang halo ng Andromeda at daang Magatas, pati na rin ang laki at panlabas na anyo ng mga ito. Ang nalalapit na banggaan ng mga galaksya at ang kanilang pagsasanib ay nalaman dahil sa pagmamasid sa kanilang mga galaw. Ibig sabihin, 5 milyong taon mula ngayon ay mabubuo ang bagong galaksya dahil sa pagsasanib ng Andromeda at daang Magatas. Nagsimula na ang banggaan ng mga oryol ng galaksya pero hindi pa mismong mga galaksya. Sa ngayon, wala pa tayong nararamdamang pagbabago pero sa hinaharap ay malaki ang epekto nito sa estruktura at itsura ng daang Magatas. At ang mga ganitong proseso ay mangyayari hindi lang sa 2 galaksya na ito. Halimbawa, ang galaksya ng Tatsulok na kilala rin bilang M33 ay gumagalaw sa bilis na 179 kilometro bawat segundo at unti-unting lumalapit ang distansya nito sa ating galaksya. Oo, malamang na hindi magiging iisa ang M33 at ang daang gatas. Dahil sa bilis ng galaksya natin, nababawasan ng 24 kilometro bawat segundo ang distansya sa galaksya ng Tatsulok. Gayunpaman, maaaring mangyari ang banggaan at may posibilidad kahit mababa na mangyari ito bago pa ang tuluyang banggaan ng daang gatas at Andromeda. Mayroon ding palagay na ang galaksya ng Tatsulok ay maaaring maging satellite ng bagong nabuo na galaksya. Ngunit kalaunan, sa paglipas ng panahon, ay magiging bahagi rin ito nito. Malamang sa ngayon ang galaksya ng Tatsulok ay nagsisilbing satellite ng Andromeda at nakalibot na ito ng buo doon. Ang sitwasyon na nangyayari sa daang gatas at Andromeda ay hindi naman kakaiba. Sa katunayan, kabaligtaran pa nga, karaniwan lang ito sa kalawakan. Madalas na itala ng siyentipiko ang ganitong kaso gamit ang panlupang kagamitan. May mga pagkakataon ding hindi nagiging iisa ang mga galaksya. Pagkatapos ng banggaan, nagpatuloy lang sila sa kanilang paglalakbay na parang walang nangyari. Dahil malalaki ang agwat ng mga bituin sa loob ng mga galaksya, kapag nagbanggaan ang mga galaksya, hindi talaga nagkaka-interaksyon ang mga bituin sa isa't isa. Magkaiba ang sitwasyon ng Andromeda at daang gatas dahil mas marami ang bituin sa Andromeda, 1 trilyon, kaysa sa daang gatas, 300 bilyon. Kaya siguradong maaapektuhan ang mga bituin sa kanilang banggaan. Ang banggaan ay magdudulot ng pagbuo ng bagong sentro ng galaksya at magpapagalaw sa mga bituin papunta sa ibang mga orbita. Posibleng magbago ang posisyon ng araw at mga planeta at lumipat sila sa ibang bahagi ng kalawakan, kaya maaaring magbago ang anyo ng ating sistemang planetaryo. Mababa ang tsansa na makakasira sa solar system natin ang pagsasanib ng mga galaksya, pero magbabago ng malaki ang tanawin ng kalangitan. Mangyayari ito sa loob ng 3 bilyong taon. Mula sa daigdig, nakikita natin ang Andromeda Nebula at mga pinakamaliwanag na bagay sa kalawakan sa paligid nito kahit walang gamit na kagamitan. Isa ito sa mga resulta ng paglapit ng mga galaksya. Alam na natin ang mga pagbabagong nangyayari sa loob ng mga galaksya. Pero paano sa labas? Magkahawig ang Andromeda at daang gatas. Sa banggaan ng maliit at malaking galaksya, kadalasan nilalamon ng mas malaki ang mas maliit na walang malaking epekto. Sa kaso natin, iba ang sitwasyon. Ang banggaan ay magdudulot ng mga pagbabago sa estruktura. Ang ilang bahagi ng mga bituin ay malalamon ng mga napakalaking itim na butas. Ang iba naman ay tuluyang mapapalabas sa hangganan ng galaksya. Bukod pa rito, ang bagong galaksya ay magkakaroon ng klasikong pabilog na anyo, hindi na hugis spiral. Sa panahon ng pagbuo ng bagong galaksya, sa loob ng ilang panahon, mas maraming mga bituin ang mabubuo. Dapat ding tandaan na sa panahon ng ganitong mga banggaan ng galaksya, bumibilis ang proseso ng pagtanda ng mga galaksya. Ang dahilan nito ay dahil ang mga gas na naroroon ay nagiging mga bituin.
Kaya't dahil sa labis na dami ng mga bituin, ang gasolina ay biglang nauubos. Sa elliptical na galaksya, namamayani ang pulang bituin dahil ang mga batang bituin ay sumasabog bilang supernova tuwing may banggaan. Nabubuo ang orbital na enerhiya dahil sa pagsasanib ng mga itim na butas at ang enerhiyang ito ay mapupunta sa mga bituin na pagkatapos ay lilipat sa mas matataas na orbita. Kapag lumalapit ang dalawang itim na butas, maaaring magdulot ng maliwanag na kwasar ang gas mula sa kanila. Bukod pa rito, ang ilang mga bituin ay maaaring itapon ng napakalayo mula sa pangunahing masa ng mga bagay sa kalawakan. Kaya't mapipilitan ang mga ganitong sistema na umiral ng hiwalay. Kawili-wili, baka ganito rin ang ating planetaryong sistema. Ang posibilidad na may masamang mangyari sa atin ay napakababa. Ang mga agos ng intergalactic radiation ay mapipigilan ng magnetosphere ng araw. Kaya't mapupunta tayo sa gilid ng bagong galaksya at ang makikita natin sa itaas ay isang ibang-ibang langit. Kahit ano paman, pagdating ng pagsasanib ng mga galaksya, mas malaki pang problema ang naghihintay sa atin. Ang pagiging red dwarf ng araw na mangyayari mga 5 hanggang 6 na bilyong taon mula ngayon. Pero ibang kwento na iyon. Sa makabagong teknolohiya, natuklasan natin ang mga pangyayaring tulad ng banggaan ng galaksya. Isang kamanghamanghang proseso ito na nagdudulot ng pagbabago sa mga sistema ng planeta. May mga galaksya na bahagya lang nagkakadikit at may iba na nagiging iisa. Ngayon ay malinaw na marami ring mangyayari sa daang gatas. At pagkalipas ng milyon-milyong taon, magiging lubos na kakaiba ang tanawin ng kalangitan sa gabi. Parang malinaw na ang kasaysayan ng mga planeta sa arawang sistema at wala nang bagong matutuklasan tungkol dito. Huling iskandalo ang pagtanggal kay Pluton sa listahan ng pangunahing planeta. Pagkatapos nito, tila tumahimik na ang lahat. Noong 2016 napansin ng mga siyentipiko ang kakaibang pangyayari sa labas ng orbit ni Neptuno, kung saan may malalaking masa ng nagyayelong bagay na gumagalaw sa natatanging orbit sa dulo ng arawang sistema. Ang kakaiba rito, dapat may puwersang mula sa labas na umaapekto sa kanila. Ngunit wala sa mga kilalang planeta sa arawang sistema ang maaaring makaapekto sa mga ito. Dahil dito, napaisip ang mga siyentipiko na baka may isa pang planetang nakatago sa arawang sistema at pinangalanan nila itong planetang Siyam. Ano nga ba ang itsura nito? Tinatayang 10 beses na mas mabigat sa daigdig ang mahiwagang planetang ito at nasa 400 hanggang 800 astronomical units mula sa araw. Tungkol sa pinagmulan ng planetang Siyam, malaki ang pagkakaiba ng mga teorya. May ilan na nagsasabing nabuo ito katulad ng ibang mga planeta sa solar system. Ibig sabihin mula sa iisang gas at alikabok na disk. Ang iba naman ay naniniwala na ang planetang Siyam ay napakalayo sa ibang mga planeta dahil ito ay nasa ilalim ng impluwensya ng isang napakalakas na galaksya at ng grabidad ng araw. Ilang taon nang sinusubukan ng mga siyentipiko na makahanap ng patunay sa pag-iral ng kahanga-hangang planetang ito. Gumamit sila hindi lang ng mga pinakabagong teleskopyo, kundi pati na rin ng iba't ibang mathematical na formula at computer simulation. At sa wakas, nagbunga rin ito. Kailangan nating alamin kung bakit napakahirap matuklasan ang isang planeta na nasa loob ng solar system. Kahit sinusuri na natin ang malalayong bahagi ng kalawakan, unahin muna nating alamin ang mga impormasyon ng siyentipiko tungkol sa planetang Siyam. At dito na pumapasok ang unang hindi inaasahang pangyayari. Sa totoo lang, unang napag-usapan ang planetang Siyam noong 1781 eksakto noong natuklasan ang Uranus. Lumipas ang panahon at napansin ng mga siyentipiko na kakaiba ang galaw ng Uranus sa kanyang orbit kumpara sa mga kalkulasyon. Bukod dito, hindi laging pareho ang bilis. Minsan bumabagal, minsan bumibilis. Dahil dito, inisip ng mga siyentipiko na maaaring may hindi pa kilalang bagay na nakaapekto sa Uranus. Umusad ang usaping ito noong 1840 s nang lumitaw ang hinalang maaaring nasa gravitasyonal na impluensya ng hindi pa kilalang planeta ang Uranus. Ang pinakakagiliwili, ang ganitong hypothesis ay sabay na inilahad ng dalawang siyentipiko mula sa magkaibang bansa, ang Ingles na si John Couch Adams at ang Pranses na si Urban Le Verrier. Dapat sabihin na walang aktual na ebidensya sa kamay ng dalawang siyentipiko. Napakakomplikadong mga matematikal na kalkulasyon. Ipinadala ni Urban Le Verrier ang kanyang mga konklusyon sa Berlin Observatory, kung saan ginamit ni Eugene Gale
ang teleskopyo para pag-aralan ang bahagi ayon sa kalkulasyon ni Levery. Hindi sila nagkamali. Doon natuklasan ang Neptuno, ang unang planetang natuklasan sa pamamagitan ng mathematical na kalkulasyon. Matapos nito, parang tapos na ang usapan. Nadiskubre na ang lihim na planeta, kaya alam na ng siyentipiko ang lahat ng planeta sa solar system. Sana ganun lang kadali. Makalipas ang ilang panahon, napansin ng mga mananaliksik na lumilihis din sa orihinal na landas si Neptuno, bagamat hindi kasing tindi ng kay Uranus. At doon lumitaw ang tanong, paano kung may isa pang planeta doon? Nagpatuloy ang mga siyentipiko sa kanilang paghahanap at ganoon nadiskubre si Pluto at isinama sa mga planeta ng solar system sa loob ng maraming dekada. Naging malinaw ang sitwasyon, ngunit kalaunan ay napagtanto na ang gravitational na lakas ni Pluto ay hindi sapat na malakas upang magdulot ng pagbabago sa bilis at paglipat ng mga orbit ng ibang mga planeta. Ibig sabihin, may iba pa talagang bagay sa likod ni Neptuno. Taong 1,951. Noon, ipinahiwatig ng siyentipikong si Gerard Kuiper na maaaring may isang buong grupo ng mga nagyeyelong bagay sa likod ng orbit ni Neptuno. Pagkalipas ng ilang dekada, noong 1,972, natuklasan ang isang maliit na nagyeyelong katawan na matatagpuan mismo sa likod ni Neptuno. Ito ang naging unang ebidensya ng pag-iral ng pinaghihinalaang kumpol na tinawag na sinturon ni Kuiper. Noong mga taong 2,000, sunod-sunod na natuklasan ang marami pang ibang mga bagay na tuluyang nagpatunay sa pag-iral ng sinturon ni Kuiper. Kaya, kalaunan, tinalikuran ng mga siyentipiko ang teorya na mayroong isang napakalaking planeta sa likod ni Neptuno. Ang mga gravitasyonal na anomalya ay maaaring dulot ng kumpol ng mga maliliit na nagyeyelong bagay na ito. Ito ay isang lohikal na paliwanag. Ngunit muling nagbago ang lahat noong 2003. Ito ay may kinalaman sa pagkakatuklas kay Sedna, isang trans-Neptunian na bagay na may isa sa pinakamalalawak na orbit sa solar system. Napansin ng mga siyentipiko ang ilang kakaibang bagay tungkol sa pinakamalapit na lapit sa araw. Dapat ay may malinaw na bilog na hugis si Sedna dahil nabuo siya mula sa akresyon ng mas maliliit na bagay. At bukod pa rito, ang orbitang kinalalagyan ni Sedna ay nagbabanggaan sa iba pa na siyang magiging pangunahing hadlang sa pag-ipon ng masa. Ibig sabihin, sa ganitong mga kondisyon, hindi sana nabuo ang isang napakalaking bagay tulad nito. Kinailangan naming balikan ang ideya na may isa pang hindi kilalang bagay na nakaimpluwensya kay Sedna at sa kanyang orbita. Pagkalipas ng ilang taon, nadiskubre pa namin ang iba pang bagay na may matinding pahabang orbita, gaya ni Eris. Noong 2005, muling nabuhay ang mga aktibong diskusyon tungkol sa pag-iral ng planetang Siyam. Kung ang mga trans-Neptunian na bagay ay hindi naaapektuhan ng panlabas na mga puwersa at ang kanilang galaw ay likas na magulo, iikot sana sila sa paligid ng araw sa iba't ibang direksyon at sa iba't ibang mga landas. Sa halip, nakikita natin ang malinaw na pagkakaugnay na nagbibigay ng mas matibay na batayan sa teorya ng planetang Siyam. Mapapansin na halos pantay ang ayos ng mahahabang aksis ng mga orbit mula pinakamalapit hanggang pinakamalayong punto sa araw na muling nagpapakita ng impluwensya ng panlabas na katawan. Hindi tulad ng Neptuno, hindi madaling matagpuan ang mailap na planetang Siyam. May ilang dahilan para dito. Una, ang kakaibang orbit ng planeta, malamang na ito ay mas pahaba, kaya ang planetang Siyam ay napakatagal na nananatili sa napakalayong distansya mula sa atin. Pangalawa, dahil mabagal ang paggalaw ng planeta, madalas itong mapagkamalang bituin sa ilang sitwasyon. Pangatlo, ang tinatayang distansya ng planetang Siyam mula sa araw ay mula 400 hanggang 800 astronomical units. Pinapahirap nito ang pagtuklas dito kahit gamit ang makabagong malalakas na teleskopyo. At syempre, dapat nating isaalang-alang na kailangan nating pag-aralan ang napakalaking bahagi ng kalawakan at para dito, kakailanganin natin ng mga dekada kung hindi man daan-daang taon. Mahalaga ang pagkakatuklas ng planeta Siyam sa agham ng kalawakan dahil makakatulong ito sa pag-unawa sa pagbuo ng solar system at mga posibleng mangyari sa hinaharap. Kaugnay ito sa problemang ito. Nakakaintriga ring malaman kung paano napunta ang planeta Siyam sa pinakalabas na bahagi ng solar system. Dito, ilang teorya ang pinag-aaralan ng mga siyentipiko. Ang planeta Siyam noong maagang yugto ng solar system ay nabuo mula sa mga piraso
ng ibang mga bagay na itinapon ng grabidad sa malalayong bahagi. Ang ikalawang teorya ay katulad ng nauna, sapagkat itinapon din ng grabidad ang planeta Siyam sa labas ng sistema, ngunit nabuo ito gaya ng ibang pangunahing planeta ng solar system. Sa pagbuo ng mga orbit, napilitan itong iwanan ang hanay. Ayon naman sa ikatlong bersyon, ang planeta Siyam ay isang planetang itinakwil. Ibig sabihin, ito ay malayang gumagala sa universo at walang bituin na kumokontrol sa paggalaw nito. At sa isang punto, nahuli ng grabidad ng araw ang planeta Siyam at hinila ito papasok sa loob ng kanyang sistema. Malamang, dahil dito kaya may elliptical na hugis ang orbit ng planeta Siyam. Maaaring maging kahon ng Pandora o pinakamalaking gantimpala para sa atin ang planeta Siyam matapos ang taon ng pagsusumikap. Gayunpaman, masasabi natin ng tiyak na ang pagkakatuklas ng planeta ay magpapatingin sa atin sa estruktura ng solar system sa ibang pananaw. Ang magandang Saturn na may singsing ay pumupukaw ng isip ng tao mula pa noong panahon ni Galileo Galilei. Napansin ng Italianong astronomo noong unang bahagi ng ika-17 siglo ang kakaibang bagay malapit sa planeta. Ngunit hindi niya ito malinaw nakita gamit ang payak na teleskopyo. Kaya inisip ni Galilei na isa na namang buwan ng higanting planeta iyon. Pagkalipas ng 46 na taon, naisip ng inventor at tagamasid ng bituin na si Christian Huygens van Zelichem mula Netherlands na ito ay mga singsing. Hanggang ngayon, pinagdedebatehan pa rin ang kalikasan at pinagmulan ng mga singsing ng Saturn at nagdudulot ito ng maraming haka-haka. Noong panahong iyon ng kadiliman, kumbinsido ang mga astronomo na napapalibutan ng solidong higanting singsing ang planeta. Sa katunayan, noon ay di rin agad alam ng mga siyentipiko na mahigit isa ang mga singsing. At noong 1975 lamang, natukoy ni Giovanni Domenico Cassini na ang mga singsing ay nahahati ng hindi bababa sa isang puwang. Ang puwang na ito ay ipinangalan sa tagatuklas. Saan kaya nagmula ang mga kakaibang kasama ng higanting gas? At ang pangalawang tanong, paano sila nanatiling malapit sa planeta at hindi nasira ng napakalakas nitong grabidad? Pinagtuunan ng pansin ni Frances na Roche ang solusyon sa pangalawang problema. Tinukoy niya ang hangganan kung saan siguradong magkakahiwa-hiwalay ang anumang bagay dahil sa grabidad ng planeta. Ngunit narito ang kabalintunaan sa mga singsing ni Saturn. Tila walang epekto ang hangganan ni Roche. Hindi nagtagal ang mundo ng agham sa pagkalito. Agad na nakahanap ng solusyon ang Frances na astronomo. Inisip niya na ang mga singsing ay binubuo ng bilyon-bilyong maliliit na partikulo, kaya hindi bagay ang mga kalkulasyon sa kanila. Ibig sabihin, ang pariralang tumutukoy sa daigdig na malayang gumugulong sa singsing ni Saturno ay isang makulay na metapora lang para ipakita ang kanilang kadakilaan. Pagkalipas ng mga siglo, ipinakita ng Cassini probe na inilunsad noong 1977 sa buong mundo ang ganap na katotohanan ng pahayag ng Frances. Ngunit bago pa ang makasaysayang pangyayari, noong 1952 gamit ang spektral na pamamaraan, bahagyang natuklasan ang kalikasan ng mga singsing. Nalaman na 99% ng mga ito ay binubuo ng yelong tubig. Sa anumang kaso, ang pangunahing bahagi, pati na rin ng alikabok at mga bato. Malaki ang tulong ng mga aparatong tulad ng Pioneer at Voyager sa pag-aaral ng natatanging phenomenon. Nilinaw nila kung ano ang tunay na kapal at lapad ng mga singsing, at sa pamamagitan ng mga mata ng kamera ay ipinakita nila sa mga tao sa mundo ang mga singsing ng Saturn ng malapitan. Ang lapad ng mga singsing ay hindi maikukumpara sa kapal nito, mga 80,000 kilometro kumpara sa 1,000 metro lamang. Dahil sobrang nipis ng mga ito, minsan halos di makita ang mga singsing at kaya halos di napansin ni Galileo. Napakalaki ng diametro ng formasyon, mga 250,000 kilometro. Ang temperatura ng mga singsing sa lilim ay 210 degrees Celsius, habang sa bahagi na nasisikatan ng araw ay 203. Ang bigat ng Saturnian ballast ay 3x10 sa ika-11 na antas ng kilo. Kahit sa malayo, halatang hindi pantay-pantay ang mga singsing. At ang mga sektor ay tinukoy ng titik A hanggang 1. May mga puwang sa pagitan ng mga ito,
Isa dito ay halos kasinlapad ng diametro ng Merkuryo. Ang hati ni Cassini ay nasa pagitan ng singsing A at B. Hindi madaling bumisita ang mga probe mula daigdig sa paligid ng planeta. May dokumentadong ebidensya rito. Siyempre, ang mga larawan mula sa Pioneer, 11 na ipinadala papuntang Saturn noong 1973 ay medyo kaduda-duda ang kalidad. Pero makikita pa rin ang mga singsing sa mga larawan. Malinaw silang namumukod-tangi sa likod ng maliwanag na katawan ng langit. Mas mataas ang kalidad ng mga larawan na ipinakita ng Voyager 2. Noong 1981, kinunan ng probe ang napakagandang planeta mula sa malayo at nang lumapit ito, malinaw nitong nakuhanan ng larawan ang sistema ng mga singsing nito. Ang Cassini-Huygens ang pangunahing nakakuha ng siyentipikong impormasyon at visualisasyon ng Saturn. Namangha ang mga siyentipiko sa malinaw na mga larawang ipinadala nito ng mga singsing at ng planeta mula sa iba't ibang anggulo na parang kinunan sa Earth gamit ang pinakamahusay na optika. Sikat ang larawang kuha ni Cassini kung saan sa likod ng higanting planeta at singsing nito ay kitang-kita ang maliit na maliwanag na tuldok, ang ating mundo. Matapos nating hangaan ang mga larawan ng Saturn, balikan natin ang tanong, saan nagmula ang kamangha-manghang singsing nito? May ilang mga teorya, kabilang na ang banggaan sa ibang bagay. Ayon sa hypothesis, minsang bumangga si Saturn sa isang planeta kaya nadurog ito at naging maliliit na piraso. Pinagsama-sama ang mga piraso kaya nabuo ang mga singsing ngayon. Kakulangan ng mga puwersang gravitasyonal. Dahil itinuturing na ang mga planeta ay nabubuo mula sa isang ulap ng mga debris. May ilang siyentipiko na naglalabas ng teorya na ang mga singsing ay mga materyales na hindi na isama sa pangunahing plano ng pagbuo ng higanting planeta at ng 62 nitong mga buwan. Sa makatuwid, hindi sapat ang grabitasyon ng Saturn para magamit ang mga piraso, ngunit sapat ito para mapanatili silang umiikot sa orbita. Hindi mapigilang gana ni Saturn. Ang bagong hypothesis ay nakabatay sa sumusunod na pahayag. Bilyong taon na ang nakalipas, patuloy na nilulo ni Saturn ang mga buwan na malapit sa kanya, na bawat isa ay tinatayang 1.5 beses mas malaki sa ating buwan. Kapag lumalabas sa orbit ang mga bagay, nagkakawasak ang mga ito, sinisipsip ni Saturn ang mabibigat na elemento at naiipon naman ang magagaan na yelo sa palibot ng baywang ng planeta. Hindi tiyak kung alin sa mga version ang totoo, pero sa totoo lang, dapat tandaan na hindi lang si Saturn ang planetang may singsing, pero siya lang ang maaaring magmalaki ng ganito kalaking yelong singsing. Ang pag-aaral ng mga yelong particle na nakapaligid kay Saturn ay hindi madaling gawain. Sa laboratorio, kaya nating makuha ang 11 na uri ng yelo na may iba't ibang katangian. Ang yelo sa kalawakan ay kakaibang fenomena. Para makuha ito, kailangan palamigin ang tubig hanggang umabot sa -100 degrees at panatilihin ito sa ganitong kondisyon nang hindi bababa sa 3 taon. Mas malambot daw ang niyebe mula sa mga kristal na ito kaysa sa niyebe sa daigdig. Kung nanaisin, pwedeng gumawa ng snowball na 600 kilometrong diametro mula sa singsing ng Saturn. Naniniwala ang ilang astropisiko na ang mga reliktong partikulong bumubuo sa singsing ay nagmula pa sa pagsilang ng unang planeta at may superconductivity. Ibig sabihin, ang mga batong yelo sa singsing ng Saturn na pinalamig sa kritikal na temperatura ay kayang itaboy at gumawa ng sariling magnetic field. Dahil dito, ang mga singsing ay lumulutang sa orbit ng Saturn. Pinananatili sila ng balanse ng 3 puwersa, gravitasyonal, centrifugal at levitational. Ang epekto ng huli ay ipinakita sa mas malawak na madla noong 1986. Ang eksperimento kung saan ang superconducting na pinalamig sa nitrogen temperature ay lumulutang sa magnetic field ng daigdig ay namangha ng marami. Maliban sa pinagmulan ng singsing, marami pang misteryo si Saturn na kailangan pang tuklasin at nagsisimula pa lang tayong lutasin ang mga ito. Pero ayan, maikli lang ang tungkol dito.
Sana nagustuhan ninyo ang video at bilang pasasalamat ay maglalagay kayo ng thumbs up at mag-iiwan ng inyong opinyon tungkol sa episode. Ang inyong mga like at komento ang inspirasyon ko para mas galingan at dumalas ang paggawa ng video.